الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد, muli na naman natin puriin ng Allah subhanahu wa ta'ala, dakilain at luwalhatiin na walang ibang Panginoon na nararapat sambahin liban sa Allah subhanahu wa ta'ala. At tayo ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay huling sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sa kanya binaba ng Allah ang banal na Quran na pinakahuling aklat na binaba ng Allah subhanahu wa ta'ala sa buong daigdig. So, magpapasalamat din tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa walang humpay na biyaya na kanyang pinagkaloob sa atin sa pamumuhay natin, sa araw-araw natin pamumuhay, sa pangangatawan natin, mabuting pangangatawan, at lahat ng biyaya na kanyang pinagkaloob sa atin, nararapat sa ating mga alipin, mananampalataya, na pasasalamatan natin palagi ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng biyaya. So ngayon mga kapatid, mga kababayan, muli na naman tayong bumalik sa ating aralin, sa ating alituntunin, tulad ng pagbabasa or pagtatashih ng paano magbasa ng tamang, paano magbigkas ng tama sa Quran. So ito po ang ating ipagpatuloy. At bago po tayo dumako sa ating paksa, ay ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga kababayan namin at yung mga kapatid namin, mga new Muslim, mga dati ng Muslim, sa inyong pagsubaybay sa aming programa. At dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ipagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang biyaya at mga gawain natin mabubuti. At sana gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mabuting gawain. So ngayon mga kapatid, nanampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, dugtungan natin ang mga suwar na kung saan nakuha na natin noong makalipas na aralin natin. So ngayon, ang nais ko pong ibahagi at ituro sa inyo kung paano bibigkasin ang mga sura na ito ay itong sura An-Nasr, sura Al-Kafirun, at saka sura Al-Kawthar, insyaAllah. Bali, tatlong sura ang nais kong ibahagi sa inyo at ituro sa inyo kung paano bibigkasin ng tamang pagbigkas, insyaAllah, sa abot ng ating makakaya. Pero bago po natin simulan ang mga explanation sa mga paano babasahin, ay unang-una babasahin ko po ito ng tagtatlong beses. Bawat isang sura ay babasahin ko po ng 3 beses upang malaman nyo at maintindihan nyo kung paano bibigkasin ang mga sura na ito, insyaAllah ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك
ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. So, yun po ang surah An-Nasr. So, ano ang mga mulahadhat or ano ang mga iniingatan natin dito na nararapat sa atin ingatan kung paano bigkasin? Dito sa unang aya, sabi ng Allah, Idza jaa nas. Sapagkat maraming nagbabasa na ganito ang kanilang pagbabasa. Ito po ang nais kong itashih or i-correction sa atin lahat at ituro sa ating lahat inshallah sa abot ng ating mga makakaya. Tulad ng Idza jaa. May nagbabasa na ganito ang kanilang pagbasa. Idza jaa. Gumagalaw ang kanilang nguso at dalawang syafatan. So, mali po yun. Hindi po tama ang ganon pagbasa. So, ang tamang pagbasa ay Idza jaa. Huwag mo nang galawin yung dalawang dalawang nguso mo or labi mo. Idza jaa nas. Ito po ay may mad. Tinatawag na mad. Ibig sabihin, pahahabain or papatagalin ng 4 or 5 harakat. Tulad ng Idza jaa nasrullahi wal fath. So may dalawa din tayo na iniingatan dito. Tulad ng nas. Nas. Ang langaw na to nakakaistorbo. Nas. So ang a dito ay hindi po ito harf, kundi letra na makapal, kundi nasa kabilang sa mga murakkak or manipis na letra. Ang murakkak, ang makapal na letra ay itong sad. Itong kasunod sa tulad ng anas. Sapagkat maraming nagbabasa na ganito ang kanilang pagbabasa. Idza jaa nas. Malaki na, pinalaki mo na yung hamza, yung alif, sapagkat nadadala siya ng litra na parating yung tulad ng sad, anas. Sapagkat ang sad ay mga kabilang yun sa mga litra na mga mufakham. Ibig sabihin, makapal siyang bigkasin. So, paano po ang tamang pagbigkas ng anas?
Ganito po siyang bigkasin. Idza jaa nasrullah. Anas. So, may iba pa ditong dapat iingatan natin at yun, iingatan natin sa pagbasa tulad ng yung litra na nun. Nas. Sapagkat yung iba, ang kanilang pagbasa ay malaki yung nun. Tulad ng Idza jaa anas. So, mali po ang ganon pagbasa. So, dapat Idza jaa nasru anas. Nasrullah. Nasrullahi wal fath. So, paumanhin po sa aming kababayan, wag po muna kayo mag-dial sapagkat ano po yung live natin. Pero inshallah after topic natin ay mari kayong tumawag inshallah taala. So ganun po bigkasin. Idza jaa nasrullahi anasru. Idza jaa nasrullahi wal fath. So, paumanhin po sa ating mga kababayan. Assalamualaikum warahmatullahi. Mamaya po mag-message ka lang sa sa aming page. Then tatawagan namin kayo, ha? Mamaya kasi nagla-live pa ako yung sa last message po. Okay, syukran. Hanapin mo lang yung last message, ha? Oo, okay. So, paumanhin po sa aming mga kababayan sapagkat may gusto pong tumawag po siya upang dito sa programa natin. Alhamdulillah. Okay, magbalik tayo sa ating topic o sa ating paksa. So, ganun po bigkasin ang Nasrullah. So, dapat yung hamza at saka noon hindi po malaki. Huwag palakihin. Ang makapal lang, ang makapal na litra ay yung sa sad. Nasrullah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Okay. So, ano pang mga litra dito ang nararapat na iingatan natin? Dito sa wow. Nasrullahi wal ang haraka ng wow dito ay maftuha. So minsan yung ibang nagbabasa ay naging dhamma yung vowel ng wow. So mali po yun. So, ang tamang pagbigkas, Idza jaa nasrullahi wal fath. Okay. So may iba pa tayong bukod at liban doon sa sa wow ay dito sa fath. Paano pabigkasin ang fath? Sapagkat marami din nagbabasa na ganito ang kanilang pagbigkas ng fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. So mali po 'yon. So hindi po ganun ang pagbigkas ng al-fath. So ganito ang tamang pagbigkas ng
al-fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Okay, so ganun ang tamang pagbigkas ng al-fath. So, sunod naman, dapat din natin ingatan ang kasunod na aya na ito. At lagi nating tandaan na kapag nababasa natin ang aya na ito, litra na ito, or aya na ito, ay ganito po siyang dapat bigkasin. At iingatan natin ang mga ibang nagbabasa na iba yung kanilang pagbasa sa aya na ito. Tulad ng wara'aitan nas. Ang waw dito ay fatha. So ang kasunod niya ay ra al-mufakhama. Big sabihin, ang waw dito ay hindi litra na makapal bigkasin, kundi manipis. Ang kasunod niya ay itong ra al-maftuha. Big sabihin, pag siya ay, ang litra na ra, pag siya ay fatha, ay makapal siyang bigkasin, mufakham. Ang kasunod naman ng ra ay hamza. So, yung makapal na litra na ito ay dito siya nalagay sa kalagitnaan ng dalawang maninipis na litra tulad ng waw at saka hamza. So, paano po bigkasin ito? Lahat ito ay ang kanyang vowel, kanyang haraka ay fatha lahat. So, kasi maraming nagbabasa na ganito ang kanilang pagbasa. Wara'ay. Big sabihin, yung waw, yung litra na waw na fatha, dahil sa makapal yung kasunod niya, naging makapal din yung pagbigkas niya sa waw, sapagkat nadadala siya ng yung litra na makapal tulad ng ra al-maftuha. So, mali po yun. So, ganito po bigkasin. At ganito ang tamang pagbigkas. Wara'aitan, wara'a, wara'ay, wara'a. Ganun po siyang bigkasin. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. So, ganun po ang tamang pagbigkas. So, ingatan po natin yung waw ay maging makapal. So, dapat manipis siya. Wara'a, wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. So, ano pa ang dapat na iingatan natin dito sa aya na ito or sa litra na ito? Ay itong litra na wara'aitan nasa yadkhulun, sapagkat itong dal na ito, ang kanyang vowel ay sakina. Tapos ang kasunod na litra, yung kha, ang kanyang vowel ay dhamma. So dapat bago mo i-dhamma, bago mo patulisin ang iyong nguso, ay pag andun ka na sa dhamma, big sabihin dun sa khu. Kasi maraming nagbabasa na ganito ang kanilang pagbasa. Wara'aitan nasa yadkhulu. Big sabihin, tinulis na muna
ang kanilang nguso bago pa dumating doon sa dhamma, bago pa dumating doon sa khana, yun ang dapat na patulisin mo ang yung nguso or labi. So ganito po ang tamang pagbigkas. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ في دين الله أفواجا. Ganun po ang tamang pagbigkas. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. So dito naman sa afwaja ay may iniingatan po rin dito. Tulad ng afwaja. Sapagkat minsan may nagbabasa na parang pag nag-waqaf sila, pag naghihinto sila dito ay parang may hamzah. Tulad ng afwaja. Sumali po yun. So dapat ganito po ang pagbigkas. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Ganun po ang tamang pagbigkas. So, kasunod naman na aya. Qauluhu ta'ala, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. Sapagkat may nagbabasa na ganito po ang may iniingatan din tayo dito. Tulad ng fasallili. Sapagkat may nagbabasa na ganito ang kanilang pagbasa. Fasa. So itong litra na ito, itong sad, ang kanyang makhraj ay ganito po siya. Natalakay na natin kung paano ang kanyang makhraj, saan lugar siya pwedeng maglabas. Natalakay na natin nung namakailang paksan natin or aralin natin sa mga ibang sura na kung saan may litra na sad doon. So, ganito po ang tamang pagbigkas. Fasalli li rabbika wanhar. Alipat tayo sa fasabbih. Pasensya po mga kababayan sapagkat nalilito tayo sa aya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Yung sa fasabbih dapat talaga kasra talaga sapagkat may nagbabasa na parang bayna fatha wal kasra, sa pamagitan ng kasra at saka fatha, tulad ng fasabbih. Ibig sabihin hindi masyado clear kung ano ba talaga, kasra ba or fatha. So ang tamang pagbigkas ay ganito po. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. So ganun po ang tamang pagbigkas. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir.
Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Ganun po ang tamang pagbigkas. Hindi po, innahu kana tawwaba. So, ala kulli hal, may ano pala dito, dapat iingatan natin dito sa tawwaba. So, dapat dito, kasi yung ibang nagbabasa parang parang naghihinto dito sa waw al-mushaddada na ito. So ganito po ang kanilang pagbigkas o pagbasa. Innahu kana tawwaba. So mali po ang ganon. So ang tamang pagbigkas, innahu kana tawwaba. Ibig sabihin, continue. Kahit musyaddada siya ay continue din ang pagbigkas mo sa waw al-musyaddada na ito. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. At iingatan din natin yung sa ba. Yung sa pag ikaw ay nag-wawaqaf, pag maghinto ka na sa yung pagbabasa, so ingatan mo din, minsan, yung ibang nagbabasa, parang nalalagyan ng hamza, tulad ng, innahu kana tawwaba. So, ganun po siya mag-waqaf. So, ang pag-waqaf na ganun, so, ang ganung klaseng pag-waqaf or pag-hinto ay mali po yun, sapagkat may hamza. So, ang tamang pagbigkas ay innahu kana tawwaba. So, ganun po bigkasin ang aya na ito or sura na ito. Alhamdulillah. So, ngayon, lipat naman tayo sa pangalawang sura. Walang iba kundi ang sura Al-Kafirun. So, ito po ang pangalawang surah na nais kong ibahagi sa inyo o ituro sa inyo kung paano bibigkasin ng tamang pagbigas insyaAllah sa abot ng ating makakaya. So, ganun pa rin, basahin natin ng 3 beses ang surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. So, yun po ang surah Al-Kafirun. So, may mga bagay na dapat iingatan natin dito kung paano bibigkasin or paano babasahin. Tulad ng itong qul ya, sapagkat minsan may nagbabasa na yung qul, yung lam na sakin ay parang kanyang haraka, kanyang vowel ay parang may kasra. Yung sakin nagiging kasra. Tulad ng qul ya, dahil sa parating na litra na ya na maftuha ay naging yung vowel ng ya, yung vowel ng lam ay nagiging kasra. Tulad ng qul ya, so mali po yun at hindi tama ang ganon klaseng pagbasa. So ang tama or ang correct ay ganito po. Qul ya, dapat talaga yung lam ay sakin talaga ang pagbigkas mo. Ibig sabihin, ang vowel ng lam ay sakin talaga. Ganun talagang bigkasin. Dapat talaga sa kanya ay, kanyang vowel ay, haraka ay sakin. Sakin na. So, tulad ng, qul ya, qul ya, qul ya. Qul ya. Hindi po, qul ya, kundi, qul ya ayyuhal kafirun. Okay. So, ganun po ang tamang pagbigkas. So, pangalawa ay la a'budu ma ta'budun. Ang iingatan natin dito ay itong sa la a'budu. Big sabihin, parang continue yung ain, litra na ain na kanyang vowel ay sakin na. Kasi yung ibang nagbabasa, ganito ang kanilang pagbigkas. La a'budu, parang may kalkala, parang ano ba? Parang may action yung ain na sakin na. So mali po 'yun. So ang tama, la a'budu, parang continue. La a'budu ma ta'budun. Pareho din ang
La a'budu. At saka, ma ta'budun. Ganun din pong bigkasin. So, yun ang iingatan natin. So, ulitin natin. La a'budu ma ta'budun. So, ang next na aya ay, ano ba? Wala antum abiduna ma a'bud. So, ang ibang iingatan natin dito ay yung ma. Natalakay na natin nung last paksa natin sa ibang sura. Kasi yung ibang nagbibigkas ng mga ganitong litra ay ma. Ibig sabihin, kasi hindi naman to malaking, hindi to dapat talaga ma. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. So, ganun po ang tamang pagbigkas. So, next na aya. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. So, ganun po ang tamang pagbigkas. So, next na aya. Wala ana abidum. Wala. Meron din tayong iniingatan dito. Dito sa wala ana. Ang haraka, ang vowel ng nun dito ay fatha, hindi po sa akin. Sapagkat may nagbabasa, maraming nagbabasa na kanilang pagbasa, wala ana abid. Ito ay hindi sa akin, kundi fatha. Ang kanyang vowel ay fatha. Wala ana abidum ma'abattum. Wala ana abidum ma'abattum. Ganun po ang pagbigkas sa aya na ito. So, ano naman ang next? Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Tulad din sa kanina. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum. Lakum. Ingatan natin yung mem sapagkat minsan napapalitan ng dhamma. So, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Ang pagbigas dito ay waliyadin. Hindi po kasi may yung ibang nagbibigkas o nagbabasa sa litra na ito or aya na ito ay walyadin. Ito po ay ang kanyang litra ay lam. Lam at saka ang kanyang vowel kasra, tapos ang kasunod niya ay ya al-maftuha. So, paano bibigkasin? Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. So, ganun po ang tamang pagbigkas. So, mga kapatid, nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito lang ang kunin natin, dalawa lang.
dalawang sura, inshallah, ipagpatuloy lang natin inshallah sa mga susunod na aralin natin. So alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Ako'y nagpapasalamat sa aming taga-subaybay na laging nakaantabay sa aming programa. So barakallahu fikum. So hanggang dito na lang sa next na aralin natin inshallah taala, at tayo muling magkikita-kita sa programang ito inshallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.